Nag-iisang anak lamang si Marie ng kanyang mga magulang. Tahimik at mabait na bata ito. Sanggol pa lamang siya nang mamatay ang kanyang nanay sa panganganak sa kanya. Ang nakaraan. Fernan, simula nang ikasal tayo. Lagi kong ipinagdarasal na sana, palagi kang ligtas. Laging may kaba dito sa puso ko. Sa tuwing aalis ka para sa misyon nyo. Ang hirap pala talagang magkaroon ng asawang sundalo. Malungkot na sabi ni Ina. Mahal, di ba napag-usapan na natin yan bago tayo maikasal? Itong propesyong pinili ko. At alam kong tinanggap mo yun. Palaging nariyan ang Panginoon, nakagabay sa akin. Kaya't huwag kang mag-alala, mahal ko. Lalo na't buntis ka ngayon. Ingatan mo at kumain ka ng masusustansyang pagkain. Mahal na mahal kita, Ina. Paalam ni Fernan. Mahal na mahal din kita, Fernan. Tanggap ko ang trabaho mo, alam mo yan. Hindi mo lang maaalis sa akin na mag-alala at kabahan talaga. Mahal, palagi kang mag-iingat ha. At tandaan mo, maghihintay kami ng anak mo sa iyo dito sa bahay. Oo naman, mahal. Paano? Mauna na ako? Sige, mahal. Sagot niya, sabay po si Fernan ng higpit. Palaging ganoon ang sitwasyon ng mag-asawa dahil isang sundalo si Fernan, habang si Ina naman ay isang housewife. Lumipas pa ang ilang buwan at nalalapit na ang panganganak ni Ina. Kahit nang umuwi si Fernan, ay hindi na muna niya ito pinabalik dahil ilang linggo na lang ay manganganak na siya. Lalo't maaga niyang nararamdaman ang pananakit ng balakang at ng tiyan. Mahal, andito na ako. Nasaan ka? Paghanap ni Fernan nang makauwi ito. Mahal, naririto ako sa kwarto. Hindi ako makatayo. Masyadong nananakit ang tiyan ko. Sagot ni Ina. O sige, huwag mo nang piliting tumayo, mahal. Malapit ka na nga palang manganak. Excited na akong lumabas ang baby natin. At mabuhat siya, mahal. Masayang sabi ni Fernan. Ako nga din, mahal eh. Ito nga, talagang nananakit na yung tiyan ko. At ihi ako ng ihi. Sagot ni Ina. Aba, baka malapit ka na talagang manganak, mahal. Mahal, huwag ka na munang bumalik ngayong darating na buwan sa kampo. Kailangan kita dito kapag nanganak na ako. Miss na din kita, mahal. Naiiyak na sabi ni Ina. Oo, mahal. At huwag ka nang umiyak. Ikaw talaga. Basta ikaw, baby, huwag mong pahihirapan si Mami ah. Lumabas ka kagad. Excited na kami ni Mami sa paglabas mo. Saad ni Fernan habang hinihimas ang tiyan ni Ina. Oo nga pala, mahal. May niluto ako kagabing kaldereta. Nasa ref, initin mo na lang, mahal. Makikisuyo na ako. May sinaing na rin naman ako dyan. Nagsalang ako kanina bago kumihiga. O sige, mahal. Iinitin ko na muna. Tatawagan na lang kita kapag okay na ang pagkain natin. Magpahinga ka muna dyan. Sige, mahal. Salamat. Nakangiting sagot ni Ina. Kaagad namang ininit ni Fernan ang ulam at inihanda ang lamesa para sa kanilang tanghalian. Mahal, halika na at nakahanda na ang lamesa. Kumain na tayo. Tutulungan kitang tumayo. Inakay ni Fernan ang asawa papunta sa lamesa. Mahal, wala ka pa ring kupas. Ang sarap talaga ng kaldereta mo. Ani Fernan. Aba, syempre naman. Para sa asawa ko yan eh. Masayang sagot ni Ina. Yan ang sinasabi ko sa misis ko eh. Biro pa ni Fernan. Kwentuhan at tawanan pa ang mag-asawa habang kumakain. Pagkatapos nilang kumain, biglang napaihi si Ina at may kasama pang dugo. Mahal, may dugo yung ihi ko, mahal. Sigaw ni Ina. Naku, mahal, halika na at magpunta na tayo sa ospital agad. Kaagad niyang binuhat ang asawa papunta sa sasakyan at mabilis na pinatakbo patungong ospital. Pagdating doon, agad na humingi ng tulong sa mga nurses na nasa front desk. Nurse, yung asawa ko,
Umihi ng may kasamang dugo. Mukhang manganganak na yata yung misis ko. Halika po sir, dito po tayo. Sagot ng nurse. Kaagad na nag-page ng doktor ang nurse upang kaagad na matingnan si Ina. Manganganak ng misis niyo sir. Nagle-labor na siya at fully dilated na. Agad na ipinasok sa operating room si Ina kasama ang mga doktor. Hindi naging madali ang panganganak ni Ina. Hirap siyang umiri, kaya't kinakapos ang paglabas ng ulo ng bata. Ma'am, hinga po ng malalim. Sabayan niyo po yung bilang ko. 1, 2, 3, push! Ani doktor. Nahihirapan na talaga ang huminga noon si Ina. Tumaas din ang blood pressure, kaya't emergency ang nangyari. Nailabas ng ligtas ang isang baby girl, ngunit kaagad na binawian ng buhay si Ina. Lumabas ng operating room ang doktor at mabilis na ibinalita kay Fernan ang masamang balita. Kumusta po ang mag-ina ko, Dok? Tanong ni Fernan. I'm sorry to tell you this, sir. Pero hindi kinaya ng misis niyo ang panganganak. Tumaas ang blood pressure at nagkaroon ng blood clot sa utak niya. Kaya kinailangan naming i-cesarean siya upang mailigtas ang anak niyo. Nagsilang po si misis ng isang baby girl. Paliwanag ng doktor. Dok, hindi totoo yan. Buhay pa ang asawa ko, hindi totoo yan. Umiiyak na sagot ni Fernan. I'm so sorry, sir. Sabay alis ng doktor at naiwang umiiyak si Fernan. Sa morgue na ng ospital nakita ni Fernan ang asawa. Mahal, bakit iniwan mo na kami agad ng anak mo? Hindi mo man lamang nakita ang itsura niya. May baby girl na tayo, mahal. Napakasakit. Umiiyak ng sobra si Fernan at talagang hinang-hina siya dahil sa kalagayan ngayon ng kanyang babaeng mahal na. Ngunit ngayon, kailangan maging mas malakas siya para sa anak nila. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalagaan ko ang anak natin ng mabuti. Pangakong iniwan ni Fernan sa bangkay ng kanyang asawa. Sinilip naman niya sa nursery room ang anak nila ni Ina. Napakaganda mo, anak. Kamukhang kamukha mo yung mami mo. Habang nakatitig sa kanyang anak, napansin niyang humingiti ang bata. Kaya't napangiti din kahit papano si Fernan. Hindi na rin tumagal ang burol ni Ina at kaagad na nailibing din. Habang siya naman ay nag-home base na muna pansamantala upang maalagaan ang anak nila ni Ina. Hindi naging madali ang pagpapalaki at pag-aalaga ng bata. Ngunit kinaya yon ni Fernan. Ni hindi niya pinadapuan ng damok ang anak niya. Sobra niya itong iningatan at mahal na mahal. Nakapag-aral na at ngayon ay nasa high school na si Marie. Ang kasalukuyan. Dad, mauna na po ako. Malilate na po ako sa school. Paalam ni Marie. Okay anak, mag-ingat ka. Kiss mo si Daddy. Mwah! Pasok na ako, Dad. Pagdating ni Marie sa school, ay dumiretso na ito sa kanyang classroom. Ngunit pagdating niya doon, nakita niyang sira ang kanyang upuan. At nang uupo na siya, hinila ng isang kaklase niya ang bangko, kaya't nalaglag siya sa sahig. Ano bang problema niyo? Mahinahong tanong ni Marie. Ikaw, akala mo kasi kung sino ka. Paborito ka pa ng mga guro dito. Sagot ng leader ng mga ito. Hindi ko na kasalanan yun. Wala akong ginagawa sa inyo. Sagot ni Marie. Akala mo naman may mga magulang siya. Parang never ko pang nakitang pumunta yung guardian mo dito. Siguro, ulila ka na. Sabay tawa ng mga ito. Wala kayong pakialam sa buhay ko. Sigaw ni Marie dahil ayaw nito na pinag-uusapan ng kanyang magulang. Bakit? Totoo ba? Kuwawang Marie, walang magulang. Kasi di ka nila mahal. Sabay hagik-ik pa ng mga ito. Hindi talaga kayo titigil eh. Eto sa inyo. Nakipagsabunatan na noon si Marie. Ngunit pinagtulungan naman siya ng mga ito. Kaya't nauwi ito
sa pagkakaroon ni Marie ng mga bangas at masakit na masakit ang kanyang katawan. Umabot na ito sa guidance, kaya't ipinatawag ang kanilang mga magulang. Marie, gusto ko sanang papuntahin mo dito yung guardian mo. Dahil hindi biro yung inabot mo. Puro kasugat at pasa. Ani guidance counselor. At kayo naman, tawagan niyo rin ang mga magulang niyo dahil maghahanda kayo sa parusang ibibigay ko sa inyo. Maling-mali ang ginawa niyo kay Marie. Hindi tamang pag-initan at insultuhin niyo ang mga magulang niya. Pangaral ng guidance sa mga bullies. Ma'am, wag na po. Busy po si Daddy. Natatakot ng sagot ni Marie. Marie, hindi pwedeng laging busy. Bukas, kailangan kong lahat kayo ay may kasamang magulang. Bukas tayo maghaharap-harap lahat. Marie, pumunta ka muna sa klinik para magamot ang mga sugat mo. Pagbibigay instruction ng guidance counselor. Pagka-uwi naman ni Marie sa bahay nila, ay nagtaka ang daddy niya. Anak, bakit ganyan ang itsura mo? Puro kasugat. Wala po to, Dad. Nadulas lang po ako kanina sa PE subject namin. Anak, kilala kita kapag nagsasabi ka ng totoo o hindi. Anong nangyari dyan? Ani Fernan. Kaagad namang umiyak si Marie at niyapos ang daddy niya. Daddy, binubuli po nila ako sa school at iniinsulto po kayo ni Mami. Sabi po, hindi niyo daw po ako mahal. Dahil kahit kailan hindi daw po kayo pumupunta sa school. At galit din po sila sa akin dahil ako po yung magaling sa klase. At nahihirapan po ako. Umiiyak na si Marie. Akong bahala, anak. Dapat binibigyan sila ng leksyon. Huwag kang maniniwala sa kanila. Dahil kami ng mami mo, mahal na mahal ka namin. Lalo na kung nabubuhay pa ang mami mo. Ani Fernan. Pinagpahinga na ni Fernan ang anak na si Marie dahil mukhang pagod na pagod ito at kanina pa umiiyak. Kinabukasan naman pagising ni Marie, nakahanda na ang lamesa at nakaluto na ang daddy niya. Nakabihis na rin ito ng pangsundalo. Dad, saan po kayo pupunta? Aga niyo pong nakaluto ah. Sasama ako sa school mo ngayon, anak. Dahil hindi biro ang ginawa nila sa iyo. Kaya't bibigyan natin sila ng leksyon. Sige po, Dad. Pero kumain na po muna tayo. Yaya ni Marie. Pagkatapos nilang kumain, ay kaagad na nagtungo ng paaralan ng mag-ama. Nakatingin ang ilang estudyante at guro sa kanilang dalawa papasok ng school. Dumiretso naman sila sa guidance noon at naabutan nilang nandoon ang mga bata at magulang na nambuli kay Marie. Good morning, Counselor. Ako ang daddy ni Marie. General Fernan Santos. Pakilala nito. Good morning, General. Kayo po pala ang daddy ni Marie. Well, mukhang nasabi na rin po sa inyo ni Marie ang nangyari. Gusto ko pong marinig ang sa inyo sa issue na ito. Ani Counselor. Well, ma'am. Sa nangyari sa aking anak, dapat na mabigyan sila ng leksyon. Dahil kung hindi, uulitin at uulitin lang nila yan sa iba pa nilang mga kaklase. At baka maging worse pa ang mga kahihinatnan. Iminumungkahi kong tuturuan ko sila ng leksyon. Inaway na madidisiplina sila, ma'am. Ani Fernan. Oh, well, sir, you have a point. Pero anong klaseng leksyon po ba ang gagawin ninyo? Tanong ng guidance. 1 week silang magte-training under my probation. 8 to 5. Parang ROTC lang. Dapat malaman nila at maunawaan ang kahalagahan ng attitude at madisiplina sila. Okay, sir. Mga iha, mamili kayo. Bilang guidance, suspended kayo sa akin ng 1 month. Or do you want the ROTC training like in 1 week? Tanong ng guidance counselor sa mga bata. Sumagot naman ang mga magulang ng mga ito. Ako po bilang magulang, mas maganda na ang sinabi ni General. Kailangang madisiplina ang mga bata. At kung magagawa ni General yun, ganun po ang pipiliin ko para sa anak ko.
At General, ako na po yung humihingi ng dispensa sa ginawa ng aking anak. Sagot ng isang guardian. Nagkasundo naman ang lahat sa ROTC. Kaya't ng araw ding iyon, nagsimula na sila. Pinatakbo ng 100 laps, push-up ng 50 times, at nakabilad sila sa arawan habang nakatingkyad ang mga paa ng isang oras. Araw-araw silang ganoon, at pagdating ng hapon, ay paglilinis naman ng mga basura ang ginagawa. Pagkatapos ay tatayo sa gitna ng stage na may kinakabisadong isang paragraph na may kaugnayan sa pagkakaroon ng mabuting asal. Sobrang higpit ng ginawa ni General sa mga bata. Kaya ang mga bata na mismo ang lumapit sa kanya. General, kami po ay lumalapit sa inyo dahil gusto po namin humingi ng kapatawaran sa ginawa po namin kay Marie. Na-realize po namin lahat ng mga mali namin sa hirap ng training na pinagawa niyo po sa amin sa isang linggo. At alam na rin po namin kung bakit di po kayo nakakapunta sa school. Patawad po talaga sa ginawa namin kay Marie. Hindi na po mauulit yun. Paghingi ng tawad ng mga nang bully. Natutuwa naman ako. At ngayong nararanasan niyo ang hirap, nauunawaan niyo ang mga mali niyong nagawa. At oo, ngayon din, pinatatawad ko na kayo. At ng anak kong si Marie. Hindi yan marunong magtanim ng galit. Hindi ba anak? Sabay tingin kay Marie. Pinapatawad ko na kayo. Saad ni Marie. Maraming salamat, Marie. Sabay yakap nila kay Marie.